Kumusta ang lahat? Kumusta kayo? Sana okay kayong lahat. Saan sulok ng mundo man kayo naroroon, sana okay kayong lahat. Sana hindi kayo naepektuhan ng gera, no? Kasi yung gera natin ngayon ay wala pang hindi pa nag-stop, no? Patuloy pa yung gira, no? So, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, EDTV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. Marami tayong pag-usapan ngayon. Una, pag-usapan natin, Vice President Sara Duterte, lalong lumalakas at marami ng mga nagsulputan, no, na mga grupo, no, yung mga grupo na susuporta sa kanya, yung mga grupo na dati, no, na sumusuporta na sa kanya, nanawagan sa kanya na tatakbong presidente noong 2022, ngayon ay nabuhay muli. Yan, no, mula nung nagdeklara siya na tatakbong presidente, kaya yun, ngayon pa lang, nag-ano na sila, nag-ready na, no, nag-ready na. Pangalawa nating pag-usapan, itong tatlong OFW, nagpatulpo, no, dahil dito sa nangyari sa kanilang magulang dyan sa Pilipinas, na pinatay at isinilid sa sako at tinapon sa, basta kung naghiwalay yun hiniwalay yung pagtapon nun no? At pag-usapan din natin, no, itong pagtakbo ni Rowena Guanzon sa pagkasenador. So yun lang tatlo, no, idagdag na lang natin yung pagtulo ng sipon ni BBM. So yun na. Pag ito, yung pagdeklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang presidente, malaking bagay talaga yun, no? Kasi yung mga grupo, no, yung mga grupo na nananawagan dati sa kanya na yung sararan o nandyan yung may malalaking bus, no, yung mga bus, ilang bus yun, no, ngayon ay na ano na sila, no, tuloy na ang laban, no, kasi nung 2022 gusto talaga nila ang takbuhan ni Vice President ay presidente, pero ayaw niya nga kasi nga nagpabudol siya kay BBM, kay Aimee at kay Imelda, no, so ayan, nagiging Vice President lang siya, no, yun lang tinakbuhan niya. Ayaw nga sana niya tumakbo kasi gusto lang niya mag-mayor lang siya. So yung mga grupo na sumusuporta at gustong susuporta sa kanya ngayon, no, kumbaga nagkaisa nung nagdaang araw, ilang mga grupo din yon, yung kanila ni Eric Celis, no, yung Kampilan, no, yung Kampilan, marami din yun, mga sobra 20 din na mga grupo yun na susuporta kay Vice President Sara Duterte. At yung ngayon, yung kanina, no, sa Cebu, no, sa Cebu din yun, no, na yung mga grupo na yun ay suporta para din kay Vice President Sara. Yung Cebu, ano ba yun? Basta Cebu, no, CAD yun CAD. Yan. Para din yan kay Sara. Yun. So nandoon sila Doc Mata, si
Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon. Yan. So doon niya natin nakuha yung sinasabi ni Attorney Rowena na tatakbo siya sa pagka-senador sa 2028. Yan. So ngayon pa lang si Vice President Sara Duterte tumaas ang kanyang ratings. Nakita nyo yung ratings niya ngayon is nasa 43%, no? So sabi ko nga, pataasin pa natin ng pataasin. Paabutin natin ng 70 to 80% yung kanyang boto para hindi talaga tayo madaya. Kasi gagawin talaga nilang dayain ang eleksyon, no? Kasi ayaw talaga nila na manalo. Ayaw talaga nila na makaupo ulit ang Duterte sa Malacanang, no? Kasi marami talagang diyan marami talagang makulong. Maraming makulong. Lalo na diyan sa mga pagnanakaw, maraming makulong diyan kapag si Inday Sara na ang presidente, no? At diyan sa pagkidnap, no, kay Tatay Digong, yung pagdala sa kanya sa dahig, yung pilitan pagdala sa kanya sa dahig na walang proseso, no? Yung hindi dumaan sa korte ng Pilipinas, no? Meron naman tayong korte sa Pilipinas eh. Kahit madala siya doon sa dahig, dapat dinaan muna, no, yung legal process, no? Dinaan muna sana sa Pilipinas na korte. Hindi yung sa pilitan, halos itulak na lang yung matanda doon sa eroplano para madala nila talaga sa araw na yun, no? Asa na kaya yung eroplano na yun? Bakit hindi nila ginamit yun para repatriation sa mga OFW, no? Pwede naman nila gamitin yun, no? Pero sabi nila, pag kukuha ka daw ng private plane, mahal daw ang bayad nun. Yung sa nga namin, kapitbahay namin na OFW na papuntang Russia, na stranded sila ngayon dyan sa Dubai, no? Pero magpa-flight na sila, ang bayad daw nila ng eroplano is 16 million. No, 16 million. Ang bayaran daw ng amo nila sa eroplano. Mahal. So, kaya siguro yung gobyerno, hindi talaga sila nagpadala ng eroplano para sa mga OFW. Kasi mahal yung eroplano. Pero gumastos sila ng milyon-milyon papunta ng Amerika para lang magpatulo si BBM ng sipon doon. Hamakin mo yun? Ano bang napala ni BBM nagpunta ng Amerika? Meron? Iwan ko na lang sa ating gobyerno. Pero sige lang, tiis-tiis na lang, no? Tiis-tiis na lang. 2 taon na lang, mga kababayan. Madali na lang yan. 2027 na next year, no? Next year, mag-file na ng kandidatura yung mga tatakbo. No? Maybe October, no? Mag-file na ng kandidatura yung mga tatakbo. Presidente hanggang sa baba, no? So, yan. Ito namang si, Rowena Guanzon ay tatakbong senador, no? So, naka-line up yan kay Vice President Sara Duterte. So, si Rowena Guanzon ngayon ay nandito sa atin, no? Mga dito sa DDS, no? Pero, wala na ba siyang botong makuha galing sa Dilawan? Of course, meron. Kasi, si Rowena Guanzon ay Dilawan yan.
Anti-Marcos talaga yan. Yun ang dilawan na nanindigan talaga. No? Hindi katulad ng ibang mga dilawan lang dyan na mga walang panindigan na nung panahon nung nagdaang eleksyon, never again, Marcos never again, Marcos never again. Marcos magnanakaw. Ipahukay pa nga ni Kiko Pangilinan yung paglibing ni Digong sa kay Marcos Sr. Gusto pa ni Kiko yon ipahukay ng mga dilawan. Ayaw ng mga dilawan yan ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Ilang presidente na ang dumaan. Mula pa kay Cory Aquino, kay Fidel Ramos, kay Irap Estrada, kay Gloria Macapagal, kay Ninoy Aquino. Nilibing ba nila si Marcos Sr.? Hindi. Pero pagdating ni Digong, nalibing si Sr. Marcos. Yan. Di ba? Pero anong sinukli ni BBM? Pinakulong nila si Digong sa dahig. Si Imelda, convicted na yan sa korupsyon. Ano sabi ni Digong? Wag na ninyong ikulong yan si Imelda kasi naka-wheelchair na yan, matanda na. Di ba? Si Lenny noon, sabi ng mga kabinete, i-impeach yan si Lenny. Ano sabi ni Digong? Stop it. Binoto ng tao yan. Huwag niyong i-impeach. Stop it, sabi niya. Di ba? Pero ngayon, anong ginawa nila kay Vice President Sara Duterte? Left and right. At saka, double yung grabe yung pagsisikap nila. Di ba? Double time sila sa paggiba ay Vice President Sara Duterte, lalo na yung mga NPA, yung mga terorista. Kasi ayaw talaga nila maging presidente si Inday Sara kasi hahabulin talaga sila. Di ba? Ganun yun. So, si Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, alam naman natin na dilawan yan. So, iboto din ng mga dilawan yan. Meron din yung mga supporters si Attorney Rowena Guanzon. At dahil mawala na si Risa Hontiveros, last term na ni Risa Hontiveros, so si Rowena Guanzon ang papalit sa kanya diyan sa Senado. No? Iboto din ng mga dilawan yan. Oo. At siyempre may makukuha siyang boto sa mga dilawan, meron din siyang makukuha dito sa mga Duterte. Kasi nga, nakakaano siya ngayon. Yung kanyang ngayon nasa kay Inday Sara. Okay. Ang tanong, kung tatakbo si Leni Robredo, mamangka ba si Rowena Guanzon ng dalawang bangka, yung ganun? Sinabi niya na hindi siya mamangka ng dalawa. No? Isa lang talaga yung kanyang suportahan. So, dahil Inday Sara siya ngayon, so Inday Sara yung po suportahan niya. So, dito yan maka-line up kay Inday Sara kung tatakbo talaga siya sa pagkasenador. So, hindi lang natin alam kung merong sariling line up si Inday Sara, kung saan si Inday Sara sasama na partido. Yun ang hindi natin alam. Kasi wala pang partido si Inday Sara ngayon sa nasyonal. Hindi lang natin, pero klaro na yan na i-adapt talaga siya ng PDP Laban. No? Yung PDP. Yung partido ni Tatay Digong. No? Si Inday Sara talaga yung presidente nila. Ang ano na lang natin ngayon, yung vice president. No? Kung ang vice president na kukunin ni Inday Sara ay yun din ang suportahan ng partido ng PDP Laban, okay. Maganda yun.
Kasi maisa lang yung boto natin. Maisa yung boto natin. Hindi mahati. Kasi pag si Inday Sara merong vice president, and then ang PDP Laban, magpatakbo din sila ng kanilang vice president, mahati talaga yung boto. Mga kababayan, mahati. Kaya mas maganda kung sino yung pipiliin ni Inday Sara na vice presidente, yun na rin ang susuportahan ng PDP Laban para isa lang ang boto. Hindi na siya mahati pa, no? Para yung boto natin mag-overflow, no? Mag-overflow yung boto, hindi tayo madaya, no? Kasi pag ganyan lang, gisgisan lang yung boto, sigurado talaga madaya tayo. Pero kung sobrang laki nung agwat ng boto, hindi talaga tayo madaya dyan. Kasi yung machine, limitado lang yung pwede ipaslak mo dyan. Example, 5 million lang yung kapasidad niya. So, 5 million lang talaga yung makuha nilang maidagdag nila sa kandidato na gusto lang ipapanalo. Kahit yung boto ni Vice President Sara, bawasan nila ng 5 million, idagdag nila doon sa kandidato nila, hindi pa rin manalo. No? Hindi pa rin manalo. Kahit magkuha pa sila dyan sa mga ibang kandidato, para idagdag doon sa kanilang kandidato, hindi pa rin siya manalo. Kasi nga yung machine limitado lang yung pwede mo ilagay diyan. Kung 5 million lang talaga ang pwede mong ipaslak o idagdag diyan sa kanyang boto. Hindi na siya susubra pa. Parang SIM card yung cellphone nga eh. Pag mapuno na yung cellphone, yung memory niya, pag puno na yung storage, wala na, hindi ka na pwede makasave ng mga photos, videos diyan sa cellphone sa gallery mo, kasi nga full na siya, puno na. Ganon din yung machine na yan, yung Micos machine, ganon din yan. Limitado lang ang pwedeng ipasok mo dyan. Kaya kailangan yung boto ni Vice President na sobra-sobra. Kung paabotin natin ng 60 million, gawin natin. Para talaga hindi talaga siya madaya. So, merong mga OFW na nagpatulpo dahil sa parents nila na pinatay doon sa Pilipinas, no? Na hindi alam kung ano ang mga dahilan bakit pinatay yung tatay at saka nanay nila. Kasi yung tatlong yung puro OFW. Yung isa sa Kuwait, yung isa nasa Dubai, yung isa yata nasa Yoki o Saudi, hindi ko lang sure. Basta tatlo sila OFW, no? So pinatay yung magulang nila at no, sobrang sakit 'yun, guys. No, yung magulang mo hindi mo makita, hindi sila pwedeng umuwi kasi nga wala gira. At napanood ko kanina yung interview doon sa ng tulpo, yung pulis, sinabi close na daw yung kaso kasi kakasuhan na yung nakapatay, no? Pero wala naman silang pinakita. Wala namang naka-smug shot, yung ganon. 'Di ba? Ang sakit nun. Hindi mo na makita yung magulang mo. Ilang taon hindi kayo nagkasama, hindi nyo nakita, tapos ganon-ganon na lang. Tapos sinilid ng sako. Tapos tinapon. Magkahiwalay pa. Katulad ng ginawa din sa mag-inang pulis, yung police woman na pinatay din yung anak niya, pero tinapon din sa ibang lugar. Hindi pareho yung lugar na pinagtapunan sa kanila. Ganon din ngayon ginawa doon sa mag-asawa.
Grabe guys, yung mga pangyayari. Asan na yung asan na yung human rights diyan sa Pinas? Oh, yan, meron pang mga bata, pinatay, mga dalagita, pinatay, ni-rape. Wala mang human rights. Bakit nung panahon ni Tatay Digong, puro kayo human rights, human rights. Oh, nagisib ngayong mga buhay ng mga biktima sa droga. Ngayon, bakit walang nagsasalitang human rights diyan sa mga pinangpatay na yan? Oh, dahil hindi ninyo malaman sino ang mga nag-ano dyan. Sino ang mga mastermind dyan. Siguro yan eh. Nakawan o kasi puro abroad yung mga anak eh. Siyempre may mga padala. No? Siguro may mga napundar na yung mga anak nila. Siguro ninakaw, gitulis ba, yung mga ganun. Ninakawan, tapos pinatay. Pinatay nila or kasi isang dyan, suspect siguro yung baga kasambahay ba, yung katulong nila. Kamag-anak lang din. Kamag-anak lang din siguro yung pinagbilinan sa mga parents nila, no? Kawawa guys. Din dito naman sa Saudi, merong Pilipina dito. Pinatay niya yung alaga niya. Oh, isa pa yan. Problema yan. Isa yan problema ng gobyerno ngayon. Oh, problema na naman ng gobyerno yan. Paano nila, yan, kasi bibitayin talaga yan. Kailangan bigyan ng gobyerno yan ng magaling na abogado. Yung si Kabayan, bigyan ng abogado para i-defend yung kanyang sarili. Kung ano man yung totoong mga nangyayari, bakit namatay yung alaga niya? Kasi ang sabi, sinaksak eh. No? Hindi lang natin alam kung ano ang totoong istorya dyan. Kasi wala naman tayo, hindi naman natin nakita. Kung sana mismo yung kabayan natin ay tagal na yun siya, 7 years na eh. 7 years na sa amo niya. Tapos ngayon lang nagaganon. Di ba? So meron talagang dyan. Hindi lang natin alam ano talaga yung totoong nangyari. So ganun guys ang mga pangyayari ngayon sa ating paligid. No, yung gira, resulta sa gira, pagmahal ng bilihin, pagmahal ng gasolina. Yun ang laking problema ngayon sa buong mundo. No? Hindi man siguro apektado yung sa Europe at sa Asia. Pero 'di ba? Yung mga pamilya ng mga Pilipino na dito sa part ng Middle East. Siyempre, no? Mabuti na lang dito sa amin, malayo kami kasi nasa probinsya kami. Ang medyo naapektuhan talaga yung doon sa Riyadh. Meron nang umuwi eh. Meron nang umuwi. No, na dadalhin ngayon na parang meron ng kasi nasa Dubai si Kakdak eh. No, si Hans Kakdak nasa Dubai. So, papauwiin yung mga galing Dubai, galing Saudi, merong galing Al-Khobar, Dammam, Riyadh at saka Jeddah. Meron na uuwi. So, yun. Ang advice ko lang sa aking mga kababayan na yung inyong mga sahod sa ngayon, pag magkasahod pa kayo ng ilang buwan, wag na ninyong ipadala. Wag ninyong ipadala lahat. Hawakan ninyo yung mga kalahati para kung ano mangyari, meron tayong madalang pera pag uwi. Kasi sobrang hirap ngayon sa Pilipinas, sobrang mahal ng bilihin, tapos wala tayong hanap buhay. Pagdating doon, ano nang gagawin natin? Nganga. Nganga. Kaya magiging wais tayo para hindi tayo masyadong mahirapan. Yan.
Kasi nandito tayo para magtrabaho, para makatulong sa pamilya, para mag-level up sana ang ating buhay, no? Pero dahil nga sa mga pangyayari, sige lang, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Nandyan ang Panginoon, magdasal lang tayo, no? Kasi nasa Biblia naman talaga ito. Ewan ko kay Donald Trump. Bakit ginira na tong Middle East, no? So, yun. Abangan natin ang susunod na mga mangyari, mga kababayan. No, ano ang mga update sa gira. Sana mag-stop na ito, no, para makapamumuhay na tayo ng normal. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na naapektuhan talaga sa gulo, no? So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa inyo and God bless you all.